Okay, so hello, good day sa inyo, no? Mga ate at kuya. Andito naman po tayo sa next segment na naman po natin. Featuring po ang ating Under the Law segment. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin, no? Sana ituloy-tuloy pa rin yung pakikinig nyo. Marami kayong matututunan dito. Promise, walang oras o walang topic na hindi importante. O, diba? Anyway, bilisan lang natin, no? Usapan natin today is yung chain of custody ng RA 9165 or dangerous drug, no? Paano yung mga pagkasunod-sunod, yung mga importante. Kasi bagong kaso yan, no? Kalawa is rape, no? Rape or special protection for children's for children's exploitation under Republic Act 7610. The last but not the least is bago to kaso, hindi ko pa to na-meet, ngayon ko lang na-encounter, no? Article 168, counterfeiting. Ayan. Or paggagawa ng fake, yan po, mga gumagawa ng imitation. Ayan. So anyway, ang kaso na ang ating case, no? Mga bago to na mga case, mga bago sa bago. So let's go. Okay. So we have 3 cases for today. People of the Philippines versus Lorenzo and Antipuesto. At saka XXX versus People of the Philippines. At Langamin versus or Gakasan versus People of the Philippines. Okay, no? So we have here now People of the Philippines versus Antipuesto, no? Usapan dito dangerous drug or chain of custody. So marami kaso ang sa Pilipinas na usapang drugs, no? Mga drugs cases. Syempre drugs cases yan, no? Hindi yan maiiwasan ng drugs cases na yan. Kaya maganda pag-usapan yan. Bagong-bago po ito, oh. Bagong-bago. Okay, ito yung facts, no? Ang prosecution side, no? Once upon a time, merong na-aresto yun, nabilisan lang natin, no? Si Valencia at saka si Antipuesto, may bust operation, ayan po, si Valencia at saka si Antipuesto, liable sila sa pagbebenta ng dangerous drug or aka shabu under RA 9165. Okay, pagbebenta. So, ano ba? So, nangyari is nahuli si Valencia, pero si Antipuesto nakatakas. Alright? So, pero nung nahuli si Valencia, tested siya sa urine sample ng shabu. Tapos yung evidence na nakuha doon sa buy-bust operation ay shabu. So, ang flow natin dito, no? Credits to Mr. Criminology sa YouTube, no? So, ang flow, again, guys, ito madali para to sa inyo, sa mga nagka-criminology dyan, sa mga law takers dyan, ito, magandang usapan to, mga bar takers, mga law student, yan, no? At saka sa mga tao na gustong makaalam ng ano bang pasikot-sikot sa mga drugs, no? Hindi po basta-basta po yan na hand over, tas diretso ka makasuhan, pwede ka na makasuhan sa korte, no? O kung ako man, kung ikaw man, o ako man, ang may salarin. So, ito ang procedure, ayan po, no? Pagsimula ng buy-bust operation, nagbigayan ng pera, hinuli ka na ng police or may otoridad, yung tawag doon, apprehending officer, no? You have the right to remain silent. Anything that you say will be used against you in the court of law. Oh, no? So, you have the right to have a counsel, but you don't have the means to do so. We will provide one for you. We'll provide one for you. So, parang ganun. Miranda rights. Next, physical inventory and photograph. So, dito tayo magtalo-talo, Saan ba yung inventory sa photograph? Doon ba sa location ng crime scene or pupunta sa ibang lugar? So, normally, under sa Republic Act 9165, kung saan nahuli, doon i-inventory, doon ipo-photograph, no? Sino-sino ang mga nandoon? Yung nakaka-witness, sino yung nakaka-witness doon sa kaganapan? Okay? Sino yung nakaka-witness? Una, yung accused, o di kaya yung representative, or yung legal counsel, no? Kung kasama man legal counsel, no?
Tapos ikalawa is representative, ikalawa is member official, no? Official. Normally, barangay official. Pwede mayor, pwede konsehal, walang problema dun. Sir, pwede ba ang barangay tanod? Yes, barangay tanod is allowed. Yan. So there was a case decided by the Supreme Court. Ang barangay tanod ay kasali po sa mga representative sa opisyales, no, public official. Next, pili ka lang ng dalawa. Representative sa National Prosecution Service, NPS, or media. Ayan. ABS-CBN, TV Patrol, PBJ, Tulfo, ayan. So, pwede yan. So, pili ka lang doon. Okay? Then, yun. Pagkatapos to na physical inventory, submit tayo sa PIDEA. Ayan. So, kasi makuha na yung mapicturan na, ilalagay sa, imamark doon sa isang envelope na evidence, tapos ibibigay sa PIDEA. Sa PIDEA, pag sa PIDEA, of course, yung PIDEA naman, yung kukolect naman siya, then, yung mag-examine or whatever it is, basta. As much as possible, within 24 hours, pwede after 1 hour, pwede na ipasa. So, ipapasok na sa forensic laboratory, no? Siyempre, test yan, yun, okay na yun. Then, saka pag positive, pag shabu na siya, or drugs man siya, positive drug man siya, file ka na ng criminal case. Ayun, so diretso na. Tapos susunugin, tapos sisirain na yung lahat ng the rest ng hindi naman kasali. Example, or matapos na criminal case, okay na yan, tapo na siya, hindi na siya i-store, okay? Ano ba ang storya ng ating chain of custody dito sa kaso? This is very good, ah. Ang bida dito, si Panggoy. Si Panggoy yung nag-aresto, siya yung yung push your buyer, yung nagbili kay Valencia si Antipuesto. So, as you can see here, ito yung pagkasunod-sunod, no? Si Panggoy, nahuli si Valencia, si Antipuesto, escape. Yan. Si Panggoy, siya yung nagmark ng plastic sachet. Tandaan niya, FLV RABB 0116 2016. Okay? Take note. Take note, 2016. Ikalawa, due to large number of vehicles exiting the port, kasi doon ang crime scene is sa port, no, sa Dumaguete Port. Dahil daw doon sa exit daw na area, maraming sasakyan nagsidaanan doon, yung inventory minove nila doon sa location, mula doon sa crime scene, pinasok nila sa Dumaguete City Police Station. Okay. Next, yung inventory at saka photograph, ginawa doon sa police station, tapos saka binalik ni Panggoy doon sa mark evidence. Pumunta siya sa PIDEA, tapos papunta na sa forensic laboratory, binigay kay Cañete. Si Cañete naman, nag-request si Panggoy na palitan yung 2016 na 16. Okay? So pagkatapos 7:45, okay na. Yung evidence ng urine ni Valencia, shabu na siya. Okay? So tested for shabu. Tapos, evidence na si Pasip, okay na yan. Nako, pending trial, nahuli si Antipuestos. Wala na problema dyan. Okay. Ano naman ang depensa sa side ng mga accused, si Valencia, si Antipuesto, no? Ang sinabi dito, kwento daw ni Valencia, tatandaan na niya, tatutulog daw sa boarding house. Tapos, nilusuban siya, sinipa yung pituan ng papituan ng boarding house niya. Tapos, hinuli siya na ng mga armadong mga lalaki na walang nakasibilyan, tapos tinatanong si Ryan. Yun. To make things short, this is actually hindi lang planted, no, frame up, no. Gumawa sila ng scripted na kaso. Tapos pagkatapos nun, hinuli si Valencia, pumunta sila sa NBI. Sa NBI, okay, no? Narinig ba ako? Hello, ayun. NBI, yun. Pagkatapos sa NBI, okay na yan, may siyang shabu, ganon, dininaya, pumunta sila sa Dumaguete City Police Station, nakita sila ni Chairman Ragay. Yan, barangay chairman po, no? Sabi ni Valencia, wala siyang kasalanan. Ang sinabi ni barangay chairman Ragay, pumunta lang siya doon, kasi para lang daw mag-sign down ng something. So, very speculative yung issue. Tapos, dilipat siya sa hospital for examination, doon na siya nag-detail. Okay. Ang usapan dito is yung usapan ng RA 9165 at saka RA 10640. Tatandaan nyo sa RA 9165, ang sabi dito,
ang isang droga na makuha sa warrantless arrest, pag mabypass nahuli siya sa bypass operation, dito sa naka-yellow na mark, if you can see in the left side of your screen, sabi dito, the apprehending team having initial custody and control of the drug shall immediately after seizure and confiscation. Okay? Confiscation of the physical inventory and photograph, the same in the presence of the accused and his representative, DOJ, so on and so forth. So, ibig sabihin dito is kailangan ng apprehending team, yung nanghuli, na doon na sila mag-inventory, doon na sila mag-photograph, doon na sila mag-sample ng mga collection. Hindi na pwedeng i-move. Alright? So, dumating ang 2014. Ayan. Sabi ng 2014, ayusin natin, no? Ilagay na natin yung explanation, no? What if kung yung doon sila inventory is delicats, no? Delicats. Kasi, kumbaga, nasa lugar ng mga addict or nasa lugar ng mga masasamang loob or nasa liblib siya or nasa bangketa siya na kung saan prone siya sa mga masasamang elemento, no? Hindi mo na mamulto. Example, masasamang tao, di ba? Or possible, no? Sabi sa 10640, basahin nyo rin yung yellow, sabi niya dito is pwede daw doon sa place ng kanyang ng crime scene or sa nearest police station, whichever is practicable. Ayan, practicable. Ang ginawa ng police dito sa kaso na to, pinasok nila sa doon sila nag-inventory at saka photograph sa police station. Next, ang sabi dito sa saving clause ng Section 21 ng RA 9165, the prosecution bears the burden or proof to show valid cause for non-compliance with the procedural laid down in Section 21 of RA 9165. Its failure to follow the mandated procedure must be adequately explained and must be proven as a fact in accordance with the rules of evidence. The rules require that the apprehending officers do not simply mention a justifiable ground, but also clearly state this ground in the sworn affidavit coupled with a statement on the states they took to preserve the integrity of the seized item. So, ang tatandaan lang dito, marami mga case dito as a general rule, hindi po pwede na yung inventory at saka pag-photograph, pag karoon ka na ng bypass operation doon sa drug seizure, lipat mo na kagad sa police station. Di po, bawal po yun. Kailangan doon sa place. Exception to the rule, yung justifiable ground. Ano bang justifiable ground? As cited in the previous cases, ang justifiable ground, ang tawag doon is parang alternative venue. Because dalawa ang mangyayari kung hindi sila lilipat. It's either masisira yung seized evidence item or baka may mangyari doon sa apprehending team. It's either mamatay sila, maambush sila, pwede silang pagkakagatin ng mga aso. So, ganun yun, no? Or nasa liblib sila ng lugar, or nasa eskinita sila, or nasa squatters area sila, tas hating gabi na, mga ganun. So, yun ang saving clause. Okay, ano ang kaso dito, no? Sa chain of custody, yung sabi na prosecution, magkakaso si Valencia at saka si Antipuesto. Ano ba ang liability? Acquit ba sila o they are liable? Liable ba yung ating mga accused, no? Nasabi doon na nagbebenta ng illegal na droga o illegal na pinagbabawal na gamot. Ang sabi ng Supreme Court, no, we acquit accused appellants. Ayan, no? Apat yung sinamari ko lang yan kasi ang haba kasi ng kaso. Actually, bago to 2023 case to. So, maganda to. Una, si Panggoy, yung sinulat niya sa mark envelope kung saan yung evidence doon ng shabu ay nandoon. Pagkatapos yung sulatan ng pagkatapos yung lagyan ng marking, pag abot doon sa forensic laboratory, ni-request niya yung mag-receive na, uy, madam, palitan ko yan. Tanggalin mo yung 2-0, gawin mo ng 16 para
FLVRA BB01-1616. Tinanggal yung 20. O, di ba? So, medyo suspicious. Very suspicious. Next is no justifiable ground why the inventory and photograph was made in the police station and not in the scene of the crime. Yung nangyari, sabi daw nila is, kung saan yung krimen, hindi daw, nilipat daw nila sa police station daw, kasi daw, masyado daw natatraffic daw yung mga tao doon. Traffic daw kasi exit daw yun eh. Yung mga sasakyan daw na nagkaka-traffic daw. Kaya nilipat daw sa police station. Sabi ng Supreme Court, ang traffic or makaramihan pong sasakyan na nagsidaanan doon sa port or doon sa pier ay hindi po siya valid. Alright? Hindi siya valid, justifiable ground na imumove mo siya from scene of the crime papunta doon sa police station. Next, nakasulat doon, FLV and RA. Tinanong si Panggoy yung nag-apprehend. Sabi niya, FLV stands for yung pangalan nila, si Valencia at si RA, si Ryan Antipuesto. Ang tanong, paano nalaman ng apprehending officer yung full name ni Valencia at full name ni Ryan Antipuesto na kung saan doon lang sila nakita during that buy-bust operation? That is, next, there was no shown evidence that there was a surveillance. Sabi daw ng prosecution is nagkaroon daw sila surveillance kung saan daw nalaman daw nila si Valencia at saka si Antipuesto. The question right now is wala silang naibigay na evidence. Sabi-sabi lang. Okay? So, sayang. Ayan. Sayang kasi iba-iba ang kanilang mga moment of truth. Ayan po, no? So, sa mga criminologist, specialist yan, o criminologist students, yung chain of command, please lang kahit simple marking, pwede pong mawalan ng kalidad yung ebidensya ipapasa nyo. Next, wag kayong magsasabi na imumove nyo sa isang location apart from that scene of the crime dahil lang mayroon kayo justifiable ground. Tandaan nyo, dalawa lang yung justifiable ground. Yung baka masira yung item, yung evidence item. So, let's say for example, yung lugar na yun is Mount Apo, tapos nagbubuga-buga na yung vulkan. So, syempre, alis ka na doon. Next is yung ikaw is impending danger doon sa mga prending officer. Malay mo, nasa lugar ka ng kumbaga, unknown place. Tapos, syempre, alam mo may mga masasamang loob doon, no? Masasamang ewan. So, kailangan sila mag-move. Okay? That is the case of Valencia and Antipuesto. No? People versus Valencia and Antipuesto. Very, very good case. Very, very good case. Next, we also have a case of Triple X versus People of the Philippines. No? A confidential to. Usapan to is rape and RA 7610. No? So, medyo kwan lang ako dito. No? Very sensitive. Magsisensitive muna ako dito para hindi masyadong exposed. So, I will be very sensitive. Ayoko mo na wag mo nang joke dito. Okay, ang facts of the case, ikwento ko na lang, no. Once upon a time, si Triple X, si former boyfriend ni victim na AAA, na 17 years old, tinext si AAA, "Hey girlfriend, sama ka dito sa bahay ng mama ko. Dito tayo tambay. Manood tayo TV. Ayan, dito tayo magstay." Si AAA naman, sabi niya, "Sure, why not, boyfie?" Ayan. So, dumaan siya doon sa park, tapos sumakay si AAA kay boyfriend niya si XXX, which is the accused in the case. Pumunta doon sila sa bahay. Pagdating sa bahay, agad-agad pumasok si Triple X, the accused, in the mother's room para maligo. Nag-shower si Manong. Si Boy. Pagkatapos mag-shower, yung time na yon, si victim ay nakaupo din sa bed. To cut things short, paglabas sa shower, in-approach si girlfriend. Siyempre, baka siguro hindi na makapagpigil, no? Siyempre, love is blind. Bitukso, layuan mo ko daw. So, yung paglapit niya, in-approach niya si victim, tinulak niya sa higaan, tapos, gustong sumigaw ni victim pero walang nakakarinig, nanununtok naninipa na yung victim pero wala pa rin hanggang sa mahubaran ni Triple X, si AAA at
yun din ang yon naging successful ang kanyang plano. Ang kanyang nag-success yung plano niyang uhaw sa laman. Ayan, di ba? Parang kuwan ako ipaglaban mo. So, yun. Ayan. So, ang tanong ngayon is dalawa, no? The RTC and the Court of Appeals filed a case against XXX ng RA 7610. Okay? So, to cut things short, ang issue lang dito is that correct, no? Sabi ng Supreme Court, although pasok lahat ng elements dito, una is yung accused nag-commit ng sexual intercourse, ikalawa is the act is performed with child exploitation prostitution subject to other sexual abuse. Subjected to other sexual abuse, yun sa second, no, yung or. Next is the child, whether male or female, is below 18 years of age, 17. Pero dalawa po ang parang hindi tinanggap ng Supreme Court. Una is number 2, sabi the said act is performed with a child exploited in prostitution. Next is number 4, a child exploited in prostitution subject to other sexual abuse is one who for money or profit or any other consideration. In the case dito, boyfriend ni AAA si XXX, hindi siya bayaran, hindi po siya babaeng mababang lipat. Okay? So, syempre, jowa-jowa, shota-shota. Okay? Now, ano ba ang magiging kaso nito kung hindi Republic Act number 7610? Of course, as cited in People versus Tulagan, the offended party daw, ito yung explanation, no? Pag ang offended or victim ay 12 pataas pero pababa, hindi naman 18 pa, balik 12, 18. Hanggang 12, 18 lang siya. Tapos, meron siyang carnal knowledge or sexual intercourse by force or intimidation. Ang kaso po niya is Article 266A, 1A of the RPC, Revised Penal Code. Sabi ng Supreme Court, notably the RTC and CA convicted the violation of Section 5 of RA 7610. However, there is a need to correct the error in the nomenclature of XXX crimes. XXX should be held criminal liable for rape under paragraph 1A, Article 266 of the RPC as amended. Hala, sir! Bakit ganon? Bakit na-change? Diba? Diba, magiging ang kaso dapat is kung ano yung nasa information, yun lang yung masusunod. Diba? Bakit ganon, sir? 7610, naging rape siya under RPC. Now, ito yung contention ito yung sagot ng Supreme Court, no? Lahat ng elements ng Republic Act number 7610 is pasok siya sa rape. So, that is first. So, hindi na mo kayo wala ng problema. Tumalon si dito, if it's rape or 7610, walang problema. Ikalawa, because the accused appealed via petition for review on certiorari under Rule 45, the petitioner accused opens his case again for revision. In the case here, dahil nag-file siya ng Rule 45, petition for review on certiorari sa Supreme Court, it gives him vulnerability. Ibig sabihin, pwede pa siyang makasuhan ng doble-doble sa kanyang inakala. Akala niya masasave sa sarili, but not. Alright. So again, pag example, ang isang victim ay 12-18. 12 pataas, 18 pababa. 12-18, okay? Tapos, bayaran siya, no? Binabayaran. Prostitution. That is Republic Act number 7610, yung kaso. Pag hindi naman, 12 at saka 18 ulit, aside in the case of People versus Tulagan, RPC, no, Revised Penal Code, Article 266A, Paragraph 1A. Diba? Dali-dali lang natin ang kaso. No? They're just going to make it easy. Next. Ayan. At pangatlo, no? So, Langami versus People of the Philippines, no? This is about illegal possession or use of false treasury of banknotes. Actually, this is my first time na nakakita ako ng kaso na nangka-counterfeit ng pera o namimeke. Ayan. Kung napanood nyo yung Catch Me If You Can by Leonardo DiCaprio, yan. Baka ma-appreciate nyo anong counterfeit. But anyway,
Bilisan lang natin, no? Bilisan, mabilis lang naman to eh. Okay. Ang facts of the case dito is, once upon a time again, merong receipt na nakalina confidential agent na meron daw proliferation of counterfeit bills daw sa Bukidnon. Yung CIDG nag-test ng test buy operation. Oy guys, yung buy bust operation, hindi lang po pandroga yan ha. Pwede din yan po sa mga counterfeiting ganito na namimeke ng pera. So, ito as per experience ko, one time when I was in college sa Iligan City, it was actually long time ago, 2010, may nag-udyok sa akin. Sabi niya, Kuya Mox, bigyan mo ko ng 100, bigyan kita ng dalawang 500. So, bakit? So, yun, kinasabi niya, sabi niya, doktor. Diba? Ako, bumili ba ako? Aba, ayoko. Ayoko makasuhan, takot ako. Matatakot na ako sa ticket ng motor tapos magpapahuli pa ako dyan. But anyway, that's actually true. So meron ganun. Meron talagang ganun. So, di pa ako nakakita ng fake money. Pero siguro ng fake money, same lang naman. So anyway, sa CIDG, nag-conduct ng test buy operation, pagbabuy bust operation. Si Gakasan is na-arrest siya sa buy bust operations for illegal possession of use of counterfeit. Tapos, paano na proof na yun ay counterfeit? In-examine ng isang CIIO or Currency Issue and Integrity Office yung mga pera. If I'm not mistaken, according to that case ni Lamangan versus People of the Philippines, yung amount daw ng counterfeited money is naglalaro sa 112,000. Grabe yung counterfeit, no? 112,000. Wow. So yun, sabi ni Attorney Andrew E. Asperin, sabi, di ba? Pangalan ni Attorney Andrew E. Di ba? Andrew E. Asperin, ang bank officer ng CIIO, sabi niya, ang mga perang nakuha doon sa buy bust operation ni Gakasan ay lahat counterfeit. Okay, a little bit knowledge. Ano ba ibig sabihin ng counterfeit? Di ba? Counterfeit yung pa. Counterfeit, made in exact imitation of something valuable or important with the intention to deceive or defraud. No? Thank you so much kay Oxford Language. Okay? Sabi naman ni Defense, no? Sabi ni Gakasan, sabi na ito yung kwento niya. Once upon a time, nakaupo daw siya doon sa isang waiting shed. May dumating doon na motor. Brum, brum, brum. Tapos inintroduce siya na seller daw siya ng pera. Tapos tinapon daw yung fake money doon sa bench, tapos umalis na daw siya. Tapos dumating si Police Corporal Dalman, inaresto na siya. So, grabe yung kwento, no? Very believable. I believe it. Okay, so ano ba? Ayun nangyari? Tama ba yung sabi niya? Basahin muna natin yung Article 168, no? Yung yellow lang. Sa Article 168, dalawa ang kondisyon na kailangan ma-meet. Una is meron kang possession ng false treasury or banknotes. False o counterfeit or peke na pera. That is one. Second condition, yung naka-yellow, with the intent to use any of those false or falsified instrument referred to in these sections. Meaning, gagamitin mo siya. Syempre, gagamitin mo kung profit or bibili mo ng pagkain, kakain sa 7-Eleven, kakain ka doon sa pagkain yung fried chicken ni Uncle John. Grabe, sarap mo. Alright. So, ano ba ang kaso dito ni Gakasan? Alright. So, sabi niya, to clarify, basta naman yung yellow, no? Aside it's the case of Texon versus Court, sabi niya dito, yung pag-possess daw ng money or forge an instrument, wala naman siya talagang silbi, no? May full possession ka lang. But if you couple it with the act of using it, at least with intent to use the same by a clear and deliberate overt act in order to constitute a crime as sufficiently proven in the case of bar. Ibig sabihin, pag meron kang pera, pag meron kang fake money or counterfeit money sa iyong bulsa, wala kang kaso. Pero the moment na ginamit mo yon, bumili ka ng pagkain, binili mo ng sasakyan, or ginawa mo is pinangpalit-palit mo, no? Para lagi yung lawful money, no? Katulad dito sa Texon versus Court of Appeals and other cases decided by the Supreme Court, sabi nila, merong isang nag-forge ng money. Ginawa niya $10 ba yun? If I'm not mistaken ba yun? Or 10 pesos. So sabi niya, bumili siya ng candy, binigay 10 piso para maging original yung pera.
So, bumili siya ng candy, 50 cents, nakakuha siya ng 950. So, okay na yun, naging buo na yung pera. Kumuha naman ulit siya ng counterfeit money, 10 piso, 10 dolyares ba yun? Binili na naman sa candy naman, sinuklian naman siya ng 950. O, di ba? Ang galing-galing. Alright? So, ano ang case ni Gakasan? Criminally liable ba? Aba, syempre, no, very, very sabotable yan. So, Gakasan is criminally liable because of these 3 reasons. First is, nag-certify si Andrew E., Attorney Andrew E. Aspirin na yung bills ay counterfeit. Yun ang una. Ikalawa is, alam ni Gakasan na fake money yun. Alam ni Gakasan, may knowledge siya na counterfeited yun. So, ibig sabihin, hindi niya madidinay na wala siyang kaalam-alam. And third is, meron siyang intent to use the counterfeit, which is the third and the last requisite or the second conditions are Article 168 para maging liable ka doon sa illegal use or illegal possession of treasury or bank notes. Alright? So, tandaan nyo yan po, no? Please, sabi nga ni Sir Villasis, please take note. Please take note. So, ayun, no? Hopefully, no, nag-enjoy naman kayo sa mabilis po nating live stream today, no? Tune in tomorrow sa panibagong topic naman natin. Maghanap tayo ng medyo controversial para medyo ma-excite kayo, no? Again, this is your Kuya sa Batas, mga ate at kuya. Good night to all of you. See you again tomorrow, no? And maraming salamat, no? Continue supporting. Kung may tanong kayo, you can just PM at Tori Mox. Maraming salamat and tandaan nyo ang sinasabi ko palagi. Wag nyo kakalimutan na mahalin nyo ang inyong asawa dahil ang inyong asawa ay ang tunay na batas. Bye-bye!